Sa oras na to ay gagawa ko ng celery juice. At yan ngayon ang nauusong ah, ginagawa ang mag-create ng sariling juice. Actually, bumili ako ng sarili kong juicer at okay naman. At gusto kong i-share lang sa inyo kung paano gumawa ng celery juice. Halika, samahan niyo ako. Ayan ang celery ko. Ayan. Okay. At hugasan ko. At ang juicer ko nandun pa. Pakita ko sa inyo kung paano. Okay, yan. Okay. Yeah. Narito ang aking juicer. Ito, binili ko doon sa ng isang araw para meron akong magawang lalagyan na ng juice. Okay. At ito yung bago ko nabiling juicer. Okay. Ang ano niya, Revo. Maganda siya, heavy siya. At narito yung pang juicer ko. Okay, ito yung strainer. Laro na natin ito. Na to, inuulit ko lang. Ganito ang pag-setup niyan. Yeah. Actually, madalas ko na siyang ginagawa at ngayon ko lang siya ibibideo sa ano. Baliktad. Ganitong paggawa niyan, isalpak muna to. Ayan. Okay. Ayan. Tapos ilagay rito. Ang setup nito yung makikita natin yung red to red. Yan ang ano niyan. Para makita ninyo. Tapos, ito yung nagpo-push. Ito yung nagpo-push. Okay. Ito yung pinaka-housing niya. Yeah, sanayan lang ang pag-inom ng celery juice. At medyo hindi maganda sa panlasa pero pag nasanay ka na, okay na. Okay. Paglagay naman ito, ayan. Merong, pakita ko sa inyo, merong tapat yung open at yun yung close. Kailangan ito-twist natin ng ganun para may close natin siya. Okay. Yan, naka-set up na. Lalagay ko na lang siya, ipa-plug para mapandar siya. Okay. Now, ginagawa ko to, hinugasan ko. Okay.
ko siya kasi may mga pesticide at saka yung mga ano siya, meron siyang mga maliliit na ano siya na kumakapit, kaya kailangan linisin natin siya para hindi siya masama sa juice. Okay. Now, ito ilalagay ko lang dito, i-on ko siya, ilalagay ko lang siya ganyan. Ganyan lang. At yan. Oops. Wala siyang lagyan. Yan. Tapos siya. Yan na yung mga juice nyo. Yan ang iinumin ko at ilalagay muna sa rep para malamig. Ayan pa, marami pa. Kaya mamaya pakita ko sa inyo ang resulta ng aking juicer. Ay, ito na yung finished product at ayan na yung celery juice. Okay. Now, ginagawa ko rin to dahil nakita ko marami sa YouTube na maganda ang resulta. Kaya actually naka 1 week na rin akong gumagamit ito at so far so good naman at masagwa nga lang sa lasa pero maganda naman ang resulta ng aking katawan at I think I like it at sana makagawa rin kayo ng sa inyo at tanda natin tayo tumatanda at kailangan natin ng sustansya ng ang ating katawan. Kaya maganda to dahil natural, walang halong mga chemical at okay naman at ito pag ako'y gutom na feeling kong gutom ako, ito yung tinitake ko para maibsan yung aking gutom. Especially lalo na pag gabi na ako'y naghahalong pagkain at pag meron ako nito sa rep, ito yung tinitake ko agad at okay naman, maganda naman. Yeah, na lasang celery at pag hindi ka sanay masagwa mo lang panlasa pero pag nasanay ka na okay na. Okay. Kesa naman sa soda ang inyong inumin o kung ano pa man, mas maganda na itong celery juice. Tanda natin ay
Actually, nung sinauna ang ginagamit na mga gamot ay mga herbal. Kasama na rin ang mga halamang ito. Kaya ito, nasumpungan ko na gumawa at ibablog ko. Antayin nyo yung isang content ko na kung paano mag-preserve ng food. At meron akong machine na balak bilhin sa online. At ito yung gagawa at ito yung magpe-preserve ng food. Can you imagine, pag na-preserve mo yung food mo, aabutin ng 20 to 35 and 30 years na food. Gagawin ko to hindi dahil ginusto ko para sa akin. Gagawin ko to just to inform the world, especially may mga kababayan sa Pilipinas. At hindi kaila sa atin na dumating na experience natin ang pandemic. At dito sa Amerika, maraming store ang nawalan ng pagkain. Hina-harvest, nagpa-panic buying. At ito yung dahilan kung bakit ako gagawa ng content ng kung paano mag-preserve ng food nang aabutin ng 5 to 20 years, 30 years. Actually, marami na akong pakita ko sa inyo. Marami na akong naipundar na mga naipon na food dito. Ayan. Ito yung binabala kong i-preserve, no? Ayan. Marami na yan, mga beans, mga rice. Ito at ito mga to. Gagawin ko, ipipreserve ko itong mga dilatang to. Ipipreserve ko siya. Ilalagay ko lang siya dyan sa patio. At kahit na ano mang mangyari, at least hindi kami nagpapanik. Hindi kami nagpapanik. Ayan. Ayan. Kaya sana doon sa mga mga kaibigan ko na alam yung aking goal ay sana suportahan nyo ako, i-like nyo yung aking vlogging. Sooner, sana makabili na ako ng machine. At hayaan nyo, inform ko sa inyo kung paano mag-preserve, no? At tandaan po natin na hindi sa akin lang gagawin ko itong project na to, kung hindi sa anak ko na mga new generation, para kung sakali mang mawala ako sa mundong ito ay alam nila ang gagawin nila. Meron silang food na makukunan, no, kung paano sila mag-preserve ng food. Kaya alam ko kayo rin, may mga anak kayo na iiwanan sa mundong ito at kawawa naman sila kapag hindi sila preparado. Alam natin katulad sa China, China nanggugulo sa Pilipinas, Ukraine, Amerika nagkakainitan. Wag nating hantayin yung mangyari sa ganon. Kung meron naman paraan na para hindi tayo magpanik, gawin natin. Para lang naman tayo naglalaro, no? At yan. Marami ako natutunan sa preservation ng food. Katulad yung itlog, yung liquid na itlog gagawin powder. Yung regular na itlog aabutin lang sa frigidaire na mga 1 month, hindi na maganda. Pero kung ipi-preserve mo, aabutin siya ng 5 to 20 years. Pwede pa siya fresh. Kaya abangan nyo. Sana suportahan nyo ako sa vlogging ito para marami tayong ma-inform na ating mga kabayan, especially dyan sa Pilipinas. Walang dapat magutom. Wala. Yan ang goal ng ating Presidente Bongbong Marcos. Walang Pilipinong dapat magutom. Kaya isa ang advocacy ko, mga kaibigan, suportahan nyo ako. At doon sa mga negative, ignorin nyo lang ako. Alam ko, hindi naman lahat ng ginagawa natin sa mundo agree ang ating mga kaibigan. Kaya so far ito aking advocacy lang na gusto ko lang iparating sa inyo, ibato sa inyo kung ano yung nakukuha kong
knowledge at collection na kung saan makatulong sa inyo balang araw. Pero kung hindi naman, ay ignore nyo na lang. Okay? Thank you. Ito, drink tayo ng celery. Ayan. Ang sarap. Okay. Okay, bye-bye. Sana i-like nyo, ha? Mag-comment kayo. Okay lang, bigyan nyo ako ng tip kung ano yung dapat i-preserve, ano yung dapat yung bigyan nyo ako. Tapos, alam nyo ba na gusto ko ring magawa ng, let's say, already ko katulad ng sisig, magluluto ako ng sisig, tapos ipipreserve ko siya. Yan ang mga marami. Arroz caldo, yung fruit, ito. Can you imagine? Celery juice. Pwede mo siyang gawing powder. Pwede nyo siyang gawing powder para pagdating ng oras at gusto mong uminom ng celery juice, ititimpla mo lang parang kape. Ititimpla mo lang sa tubig. Yun ang gusto kong matutunan natin. Okay? Thank you. Sana supportan nyo ako. Okay.